Magandang umaga sa inyong lahat mga bata. Ako nga pala si Binibining Suzanne Garcia. Nandito ako sa harap nyo para italakay ang haiku. So bago tayo mag-umpisa, maaari mo ba tayong tumayo at magdasal muna? Sa ngalan ng Ama, sa Anak, Espiritu Santo. Amen. At tayo naman ay umupo. Ngunit, bago umupo, tignan mo na ang gilid at harap nyo pag may basura. At pag may basura, ano ang gagawin? Tama! Ito ay pulutin at ilagay sa bulsa. Pagkatapos sa klase natin, ito ay itapon sa basura. Tama! Hangusay nyo naman mga bata. Mga bata, ano nga ba ang pinag-usapan natin kahapon? Micaela? Tama. Ito ay about sa tula. Ano nga ba ang tula? Any volunteer? Okay, Joselito. Tama. Talagang nakinig ka sa akin kahapon. Bago tayo mag-umpisa sa ating klase, may lumiban ba sa klase natin ngayon? Sino? Si John. Talagang kailangan kong kausapin ng nanay niya. Kasi nga, palagi na lang siyang absent. Oo. May papakita ako sa inyo na larawan. Ito ang larawan. Ano ang napapansin nyo sa larawan na ito? Ano ang nararamdaman nyo sa tuwing tinitignan nyo ang larawan na ito? Okay, Micaela. Very good. At ikaw naman, Zoe, ano ang nararamdaman mo sa tuwing tinitignan mo ang larawan na ito? May paparinig ako sa inyo na tula. Tahimik ang gabi, bulaklak ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Ito ba ay narinig nyo? Okay, uulitin ko. Tahimik ang gabi, bulaklak ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Ikaw dyan, maikli ba o mahaba ang tula na sinasabi ko? Tama, ito ay maikli lamang. At ikaw naman, Shane, ano ang nilalaman nito? Tama. At ikaw naman, Carmen, ilan ang taludtod at pantig? Tama. Ang husay nyo naman, class. Bago tayo mag-umpisa sa ating discussion, meron akong aktibidad muna sa inyo. Igugrupo ko kayo ng 5 or 6 na grupo. Kada grupo sa inyo ay may gagawin. Hindi pwede iisang tao lang ang gagawa nito, kundi kayong lahat at magtutulungan kayo. May bibigay ako ng larawan kada grupo. Sorry class, kasi hindi pa renovate ang ating classroom. Kaya maingay sa labas. So, again, meron akong ibibigay kada grupo na larawan. Meron ako ibibigay na larawan kada grupo. So, bawat grupo ay maggawa ng isang haiku. At isusulat ito sa malinis na papel. At pagkatapos naman ay kada grupo ay 8% dito ang nasulat niyong haiku. At ito ay itula niyo sa harapan namin. Mga bata, bakit nga ba mahalaga ang pagpapahayag ng damdamin at pagmamahal sa kalikasan? Bakit nga ba? Any volunteer? Okay, Lisel, ano nga ba ang sagot mo? Okay. Ang ating tatalakayin ngayon ay haiku. Binibining Suzanne, ano nga ba yung haiku? So, ito ang haiku.
Hangay ko ay isang uri ng maikling tula na nagmula sa Japan na binubuo ng 3 taludtod na may sukat na pantig na 575. Ito ay karaniwang naglalaman ng paglalarawan ng kalikasan o damdamin na may talinghaga. Ang haiku ay matagal nang kilala sa Japan at unang umusbong noong ika-15 na siglo. Noong uling bahagi ng ika-19 na siglo, pinalitan ni Masao Kashiki ang pangalan ng huko patungo sa pangalang haiku. Si Hendrik naman ang unang kanlunaring na nakasulat ng haiku. Ito ang halimbawa ng haiku. Ngayong taglagas, di mapigil pagtanda, ibong lumilipad. Again, tayo ay magsabay-sabay. Ngayong tagalagas, di mapigil pagtanda, ibong lumilipad. Last, ngayong taglagas, di mapigil pagtanda, ibong lumilipad. Tama! Ang husay nyo talaga mga bata. Mga bata, maaari nyo bang kunin ang iyong malinis na papel at krayola at lapis na ipinadala ko sa inyo kahapon para ngayon? Kasi may gagawin tayo. Ano nga ba ang gagawin mga bata? So, may papakita ako sa inyo na larawan. Pagkatapos nito, ang bawat isa sa inyo ay susulat ng haiku sa malinis na papel. Or maaari nyo rin iguhit or lagyan ng disenyo. Meron akong ipapakita sa inyo na scoring na dapat yung linisin ng inyong papel para malaki ang makukuha nyo na grado. Wasto ang istruktura 575 puntos 10. Tumutugma sa tema 10 na puntos, original at malikahing nilalaman 10 na puntos, kalinisan at disenyo 5 puntos, at ang kabuuan ay 35 points. Ang husay nyo naman mga bata. Bago tayo magtatapos sa ating klase ngayon, meron muna akong ipapagawa sa inyo. Alam kong may nararamdaman tayo ngayon. Ano nga ba ang nararamdaman nyo ngayon? Isulat nyo sa aso nyo na notebook. At magsulat kayo ng haiku doon about sa nararamdaman nyo ngayon. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto. Pagkatapos yung magsulat, ay ipasa sa harapan nyo. Nakuha nyo ba mga bata? Okay, last 5 minutes. Mga bata, time is up. Ipasa na ang notebook nyo. Meron tayong takdang aralin para bukas. Ano nga ba ang gagawin sa takdang aralin namin, Binibini? Pumili ng isang tanawin o pangyayari na tunay mong nararanasan at gumuhit ng larawan na kaugnay nito. Sumulat ng haiku batay sa larawan. At kailan ba ito ipapasa? Siyempre, tomorrow. Ipapasa ito sa susunod na araw. Tama. May tanong pa ba kayo? Okay. Maraming salamat mga bata. Talagang masaya ako ngayon kasi naituturo ko na ngayon ang about sa haiku. Maraming salamat. Hanggang sa muli mga bata. Magkita-kita tayo bukas.